we're back sa Kaya Mo Yan. Partner Emmer, ano ang pag-uusapan na Yeah. napakainit na topic sa Pilipinas? Oh, yeah. Oh, Marco, yung speaker nyo, yung... Yan. Okay. Yan na. Mga kababayan, di ba napakainit ang news, ang balita. Mga last 30 days na ito eh. Yan. No? Partner Emmer, can you hear me? Yes, I hear you. Okay, kala ko nagsumasenyas ka eh. Okay. Ayan. Keep the tree. Ang topic na yun, di ba, sa environment po natin, sa pagpuputol ng mga puno sa Quirino Avenue. Ako, naging personal para sa akin dahil, syempre, minabuti ng aking lolo, si President Elpidio Quirino, yung Arbor Day, National Day of Tree Planting. Tapos doon pa naman pinutol yung mga puno sa Quirino Avenue. So, at para sa akin, nananawagan din ang President Elpidio Quirino Foundation, di lamang kami, in behalf of the Philippines, ano ang nangyari sa ating mga gubat sa Pilipinas. Noong panahon ni President Quirino, ang forest cover ng Pilipinas ay 68%. 68%, mga kababayan. Bumaba na yon sa 24%. Hindi naman kami against or laban sa progress. Di syempre naman, kailangan magkaroon ng progress o development sa Pilipinas. Pero dapat magkaroon naman tayo ng sustainable na program nang sa ganon, magkakaroon po tayo ng proteksyon sa ating kalikasan. Kaya pasok si Marco Ortiz ng PALA. Marco, please take the floor. Good afternoon po at Madam Cory, Sir Emmer. Good afternoon, Marcos. Sa mga nanonood at sumusubaybay sa Kaya Mo Yan dito sa DCRH TV. No? Magandang hapon sa inyo. Marco, palabas po kayo ng statement mula sa PALA tungkol sa questionnaire. Can you share with us? Ano ang sentimiento ng grupo ninyo? Ano ba yung PALA? PALA po, by the way, is the Philippine Association of Landscape Architects. So, hindi po kami pareho dun sa mga architects na United Architects of the Philippines. So, we have our own licensure and we have our own bachelor's degree. And we are concentrating on the profession of landscape architecture. Yeah. Oo. Yung statement... So, sa amin po, to briefly state it, no, the statement of PALA is we're expressing our deep concern over the ongoing cutting and falling of the mature trees along Quirino Avenue and Ross Boulevard for the Salex project. So mature trees are essential urban infrastructure that provide cooling, air filtration, flood mitigation, and then of course the biodiversity support and climate resilience. Their removal raises critical concerns on environmental sustainability and climate-responsive urban development. So kami po bilang landscape architects, hindi po namin talaga, nagulat din kami and hindi rin kami totally nag-agree sa mga nangyari sa pagputol at sa pag-earthballing. Hindi naman po pwedeng gawin yan without the necessary permits. So, for us, we are also advocating na dapat talaga kompleto yung papeles. That's number one. So, kami, we're more concerned doon sa effect na mangyayari. Ngayon natanggal na. If I'm not mistaken, marami na eh. Nasa around 200 na yata yung natanggal. No? Nakabinag. Ngayon, I think pinatigil ng DNR yung pagputol ng mga iba pang puno. I think more than 200 ang naputol nila, di ba? Yes. Pero isa sa mga pinakamatandang puno doon ay 50 years old. Actually, mas matanda pa rin po sa marami sa amin. Tapos, ang kapalit daw yun ay mga seedlings. Sana we had a statement from the DNR, no? Pero, di yata tayo naka-invite sa kanila, Emmer, or we tried calling. We tried calling, no? Yeah, pwede naman sila sa DCR. It's always open for them. Oo.
So yung mga Actually po, itong saan seedlings nila po na, itatanim yun? yung mga seedlings po, ma'am, hindi lang po natin alam kung saan itatanim. Kasi definitely, if they're taking out yung mga trees dyan sa spaces na yan, then replacing it with concrete, you can no longer plant it. So basically, it will be planted elsewhere. And yung effect nito doon sa lugar kung saan sila tinanggal would be very, very negative. Kasi instead of that area or that place having covering shade coming from these trees, naging concrete, which is, this contributes to the urban heat island effect. And ang pangyayari dyan, pagka sobrang concreted na yung area na yan, mas lalong mag-absorb ng init, and then it will go doon sa mga surrounding areas. So, malaki yung epekto talaga. And again, ngayon lang, nakaupo lang po tayo, napakainit. Can you imagine, nakabilad kayo sa araw, puro konkreto, walang matakbuhan yung init. Sa inyo po lahat pupunta yan. And, madaling sabihin, mag-aircon tayo. Mag-aircon tayo. Pero technically speaking, it also creates that idea na pagka nag-aircon kayo, mas malakas yung kailangan i-consume na energy ng aircon nyo kasi mas mainit yung kailangan yung tanggalin. Tama yun. May epekto sa lahat yon, sa bawat tahanan yon. At saka, sino mang gustong gumastos ng napakalaki para sa aircon pagdating ng monthly bill? Architect, pwede emergency room. Not only that po, pwede pagsamahin ang trees at ang semento, ang structure. Hindi ka pumunta kay Boss RSA, sabihin nyo, Boss, pagkita nyo naman, lagay nyo yung nabol yung puno, lagay nyo sa taas ng slacks ngayon, ng That's a good idea po eh. It can also be incorporated doon sa Salex, But of course, this project will be costly kung ganyan yung gagawin natin. We don't know kasi, right now, we don't know. We have not seen the plans po. We're not saying na automatically pangit the project or mali talaga yung ginagawa. But, we're already expressing our concern. Yun na nga, yung trees na natanggal, medyo mabilis yung epekto nito doon sa negative na matatanggal nandyan sa Pilipinas. We're counting kasi possible sa pasa ko, it is 50,700 trees yung ipapalit doon sa 600 trees na puputulan. But again, 600 trees na tatanggalin, hindi po kayang palitan ng maliliit na puno yung effect na binibigay ng malalaking puno. Posible ba bilang mga arkitekto kayo, di ba? Posible ba gumawa ng skyway na yon na nandun pa rin yung mga puno? Is there a way to in that way to embrace the environment? Posible ba yun? Definitely po, pwede po, iiwasan. Kaya lang po, ang isa sa mga magiging issues dito is instead of going on a straight line, maggagawa ka po ng avenues na medyo palabas eh. So mas marami kang tatamaan ng mga bahay, structures, which again will be more costly doon sa nagpapatupad. But again, if we're looking at the costs, the annual value na pinoprovide ng mga puno is around $500 each. So, ibig sabihin, ganun kalaki yung pera. So, over the lifetime of a mature tree, you can actually benefit around $50,000 to $190,000. This is the computation abroad of mature tree. Ibig sabihin, oo, tama, mura magtanim ng puno, tapos mahal paggawa ng kalye, pero technically speaking, yung value na hindi natin na-realize over the time na natanggal yung sayang. Oo nga. O di kaya, kung kukunin nila yung mga puno, i-ball na lang. I-ball tapos meron tayong part sa dulo ng skyway na yon. Pwede bang ganun? That's a practice po. Kaya lang po kasi
gusto sa Pilipinas, at least, pagkang laki na yung puno, medyo ang hirap ng buhayin. Hindi iba, automatic pagka inugot mo na sila, madali na sila patay. Sayang lang po talaga because, itong mga puno to have been there for so many years at talaga marami na ang nag-benefit dyan. So, yun lang yung nakakalungkot. Ano Oo, kaya? naglalakad ako. Oo. Yes. Naglalakad ako dyan, Ma'am Cory, nung college kami ni Chairman Ricky. Siyempre, Taft Avenue, tas Quirino. Punta kami sa... Ako, nag-ibigay sa amin talaga yung mga puno na yan. Mahal na mahal namin yan sa pagod namin. Diyan kami nagpapahinga. Kasi kulang na kulang yung mga green spaces sa Metro Manila. Yeah. Bibisita tayo sa mga iba't ibang kapitbahay natin na bansa, iba't ibang bansa malapit sa Pilipinas, mga kapitbahay natin. Ang dami nilang mga parks for the people. Ang daming green spaces. Nakakaingit Sa can I just share this with you? Sa ibang bansa po, they're turning highways into parks. Yeah. Yo. Yeah, so marami na po examples dyan sa Korea, sa USA, pero po expressway, ginawa na talagang park. And then it became a walkable space para dun sa mga tao. And then in the end, naging mas malamig yung area doon, naging puntahan ng tao. And then, maganda. Maraming effect talaga. Hindi lang natin nare-realize. Kasi sanay tayo na kapag sinabi natin, dinidevelop, automatic structure, automatic concrete, ay nakikita tayo dinidevelop na ganun. So, yun yung isa, we need the public spaces, the open public spaces. Yun ang Ano kaya ang maipapayo nyo bilang isang mamayan at syempre mga eksperto kayo, mga architects kayo, ano ang maipapayo nyo o nasa wishlist ninyo, may mensahe nyo sa DENR? Yeah. Mensahe sa DENR, this is Salix is a very controversial project, and this is not the only project that is controversial. It just came to public light, kaya nagkaroon ng bash, nagkaroon ng negativity in the comment section, at least in social media. Ang mapapayo lang namin is that sana natignan ng mabuti talaga and na-consult lahat ng stakeholders dito, lahat ng dadaanan ng barangay, city. Sana na-consult and sana walang nag-object kung sa idea kung ganun talaga yung nangyari. But kung ngayon na maraming negativity, I think it's time na we go back basically to the drawing board. It might be a good chance or an opportunity to think of a different solution. It is not too late kasi hindi pa naman nakatayo yung Salix. And definitely, we're not saying na wag ituloy yung Salix because this will also benefit many people, And there might be something that can be done that would benefit the people who would need the green spaces and that would benefit the people who would need the roads. Ayan, yan ang wish natin. Ako gusto ko magkaroon ang wish list ko na magkaroon ng mas maraming green spaces of People's Park sa buong Metro Manila. May mga ibang bansa tulad yung Ho Chi Minh City, nakita ko. Siguro every 500 meters, meron silang isang maliit na park. Yun ang importante, tama. Nakakaingit talaga, partner. Ang dating na. Yung public spaces po ang makakatulong sa atin. We want to be a city or a community or a country that is, keeps the traffic. Isa sa mga problems natin. Let's create public spaces wherein pwedeng magstay yung mga tao para hindi lahat nagmamadali pagpunta. If we make a city walkable, then not everybody will be using the cars, will be using the transport. Some people will be walking. Many people will be walking. That will be the truth. Tulad ng sa Japan, di ba? Mahilig silang maglakad. Yeah. Tama po. They promote self-care lifestyle. Mas maganda pa rin yan sa ating kalusugan na nag-exercise tayo. Tama po. Nabanggit nyo nga po kanina na yung mga exercise.
O, totoo yan. That's a brain hack. Talagang hinahanap na ating utak yan. Pero sana maging mas pleasant ang experience na maglalakad ka dito sa Metro Manila. Karoon talaga maraming We green. have sidewalks, we have pedestrian areas, pero technically, ganyan na nangyayari. Pagka walang puno, ang hirap langaran, hindi ka makapagtago sa ilalim ng puno, hindi ka makaupo kung saan may puno, malamig yung hangin. No, kulang tayo sa ganyan. If we have those, I think even yung mental health ng tao can also be, healthier. Magandang binanggit mo yung mental health kasi talagang yung ating pagkatao, hinahanap po natin yung places of serenity. Yung mga places na talagang relax tayo, na hindi tayo nai-stress. Kasi yung mga puno, a-absorb niya ang negative energy ng mga tao. Yes, tree hugging. Meron nga tree hugging eh. Tree hugging. Ako ay isang tree hugger. Uy! Niyakap ko talaga yung puno. Kasi alam ko, niyakap ko yung puno, papasok sa akin ang positibong energy ng puno. And can I share lang po, meron po tayong tinatawag, kung nasa beach tayo, may sunbathing, di ba? Yeah. Meron po tayong forest bathing. Yun, forest bathing. Yes. Forest bathing na maraming benefits, Lakad ka sa forest, yung mapuno na lugar, nakaka-clear ng thoughts, nakaka-relax, Sobrang daming pwedeng masolve. Even yung sickness ng tao, sometimes it's in the mind, Kung clear yung head mo, kung relaxed ka, mas madaling mag-recover yung body. And that's one of the benefits ng forest bathing. Tingnan mo si Marco, naging wellness guru na rin. Yes. Imitay ka na dito sa amin. Tama. Ako, sustainability talaga. Di ba? Kailangan. Oo. Yung hangin sa loob ng gubat at sa mga lugar na places of nature, malapit na sa kalikasan, yung mga lugar na yon, ang hangin sa loob ng lugar na yon ay tinatawag na negative ions. Yung negative ions na yan ay siyang nakaka-relax sa buong katawan ng isang tao, pati yung kaisipan. At pag naging mas relax po tayong lahat, doon po tayo ay tinatawag na nasa level po tayo ng healing. Ayan na yung paghihilo may pwedeng mag-umpisa na. Tama po. I agree with you, Ma'am Cory, and ang ganda po na na-mention yan. Yes, so Marco, we can do projects together. Yes, of course. Definitely po. Ating minamahal na Pilipinas. Yes po. May lead mo, Cory. Quirino Avenue Save. And, okay, paano yan? Wala ng puno. punta na Avenue ni Lolo? Nasaan ang poster? Pinakita natin yung, alam mo, gumawa pati ako ng poster, Yun. Ako ng tulong sa chat GPT. Sinulat ko lahat. Dahil sa taong bayan, yes, ang people empowerment niyo sa social media, ayan, na-stop ngayon yan. So, it's time to have a win-win formula kayo lahat. Yes. Alam nyo, okay yung si Boss ibigyan yung kayo. nilipat nila yung araw ng Arbor Day, yung kay President Quirino, September 24. Ngayon nilipat nila sa Hunyo. Yeah. Malapit na. Malapit na, partner. So, sana gusto kong makita isang massive nationwide tree planting. Gawa tayo, presidential decree ng lolo mo yan. Tama. Yes. Green. Tree planting day yun. Diba? Gawin nga natin yan. Ayan, manawagan tayo sa DNR. Tumulong naman po kayo sa amin. Ganda po yan, sa mga ganyang projects, ang Philippine Association of Landscape Architects, we can also partner, then we can also teach them kung ano yung mga pwede natin gawin. So, Sige, Marco, mag-usap tayo at kaya mo yan. Kasi syempre, mga kababayan, kaya natin to. Yeah. Kaya natin yan. Pagsama-sama tayo at magandang gawain. Okay. Thank you. Kung mag-contact sa inyo, may contact numbers ba kayo? Yes po, definitely. Ang pwede po natin puntahan para mapadali na. Ang contact po natin, we can contact Philippine Association of Landscape Architects Facebook.
this public, pwede po tayong mag-message dyan. Nire-reply natin pa. If you want messages via email, you can contact us via, kung sa akin po, internals@palaonline.org. Very good. Partner Emmer? Okay, thank you very much, Marco. We will get in touch and we will go and push for a greening program again. Thank you very much. Salamat, Marco. Thank you. God bless you. Thank you. Ay, nako, mga babatiin ba tayo? Ako, mayroon nga bating Partner, sino special. mga special greetings mo dyan? Syempre, pagaling ka, best friend Francis, ha? Yung cancer, wag mo isipin yan. Prayers ka lang. At dun, ganun din, prayers sa mga kinukulong, nakukulong, at ano lang yan. Balik lang tayo sa Diyos. We pray for the motherland yan. Tito Tony, kaya mo yan. Be brave. Ayan, Sorry. partner. Ito po nagtatapos ang ating show, Kaya Mo Yan, tuwing Sabado, 4 to 5 p.m. Dito lamang sa DZRH at huwag natin kalilimutan. 1, 2, 3, sabay-sabay po tayong lahat. Kaya mo yan. Oh, yeah. Yan. Happy weekend. God bless po. Bye, partner. Happy week.